Ay, nawala na ng bisa ang dagta na binigay mo sa akin, maligno. Hindi na ito mo epekto. Hindi ko na kayang baguhin ang itsura ko. Hindi na bumabalik ang kabataan ko. Nasobrahan ka na sa paggamit nito kaya nawala na ito ng epekto sa'yo. Ilang dekada mo na rin itong ginagamit para sa misyon mong paghihiganti. Hindi ka pa rin ba kontento? Nais mo pa rin maghiganti? Hanggang kailan mo parurusahan ng mga babae sa pamilya ni Arnold? Hindi ako titigil sa pagpapahirap sa apo ng taksil na Arnold na yon. Sayang nga lang at namatay na ang anak niya kay Nympha. Siya ang paborito kong pahirapan. Pero kung hindi ko na kayang baguhin ang anyo ko para magmukhang bata at sariwa, hindi ko maaakit ang bagong asawa ng apo ni Arnold. Ano naman ang ibibigay mo sa akin na kabayaran kapalit ng pagtulong ko ulit sa'yo? Tulad ng dati, hahatian kita sa lamang loob at puso ng taksil na lalaki. Hindi, ayoko. Hindi yun ang gusto ko ngayon. Ang gusto ko ay magkaroon ng anak sa isang tao. Total, hindi na gumagana ang dagta sa'yo. Ako na lang mismo ang aakit sa bagong asawa ng apo ni Arnold. Kapag naakit ko na siya, magkakaroon ako ng anak mula sa kanya. Pagkatapos niyon, maaari mo na siyang kainin. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Tama nga ba ang magiganti sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa'yo? O mas tama na hayaan na ang kapalaran ng maningil sa mga taong nagkasala sa'yo? Hi guys! Bago natin simulan ang kwento, check nyo na ang bago naming channel na love story, Miss and Mr. Love. Siguradong kikiligin kayo sa mga kwento, mapapangiti at may mga aral pang mapupulot sa bawat episode. Perfect pang relax habang nakikinig. Sama na kayo at ma-in love sa mga kwento namin. Makikita ang link sa pinned comment sa upload natin na to. Subscribe na kayo. Huwag niyong kakalimutan ha. Miss and Mr. Tagalog Love Story. Dear Miss Amy, magandang araw sa iyo at sa mga nakikinig ng channel niyo. Ako si Ding, 39 years old at cook sa school canteen. Mula nang una ako makinig sa mga kwento sa channel niyo, ay naging fan na ako, Miss Amy. Matagal ko na kinukumbinsi ang kaibigan kong si Rhea na ikwento sa inyo ang nangyari sa kanya 8 years ago. Pero hindi niya alam kung paano yun isusulat. Pinayagan niya ako na sumulat sa inyo para ikwento ang buong pangyayari. Maagang nag-asawa at tabiyuda si Rhea, Miss Amy. 22 pa lang siya nang mamatay sa aksidente ang asawa niya. Ang mas masakit pa noon, namatay ang asawa niya si Brian habang papunta sa bahay ng kabit nito. Matapos makipaghiwalay ni Brian kay Rhea para sa kabit nito, ay nabunggo ang sasakyan nito. Dead on the spot si Brian. Halos mabaliw si Rhea noon. Dalawang magkasunod na dagok ang agad pumutol sa akala niya masayang buhay nilang mag-asawa. Lumipas ang ilang taon at muling sumubok magmahal si Rhea. Subalit ilang araw lang pagkatapos ng kasal nila ni Francis ay natuklasan niya na may ibang babae pala ito. Nakipaghiwalay agad si Rhea sa lalaki. Ang inaakala niyang second chance sa pag-ibig ay nauwi rin sa paghihiwalay. Ilang buwan lang ang lumipas nang mabalitaan niya na nahulog daw mula sa terrace ng bahay nito si Francis. Nabiyuda si Rhea sa pangalawang pagkakataon. Rhea, hindi ka pa ba uuwi? Sinong hinihintay mo dyan? Sino yung batang kasama mo? Ito si Peter, estudyante ni Ma'am Arnaiz. Nakiusap si Ma'am kung pwede ko daw samahan na maghintay sa sundo niya kasi malilate daw ang sundo. Hi Peter, I'm Teacher Digna. Hindi siya nagsasalita. Pipi at bingi siya? Hindi naman daw. Hindi nasabi ni Ma'am Arnaiz kung bakit hindi siya nagsasalita. Bakit ikaw inutusan niyang samahan ng bata? Kasi nung nakita ako ni Peter kanina sa kantin, bigla na lang siyang yumakap sa akin at ayaw nang humiwalay. Hindi na nga siya bumalik sa klase niya pagkatapos ng recess nila. Naupo lang siya doon sa isang mesa sa kantin habang naghuhugas ako ng mga kaldero. Nagwawala siya kapag sinusubukan ni Ma'am Arnaiz na pabalikin siya sa klase nila. Kawawa naman. Uy! Tingnan mo yung poging pababa ng pickup truck. Parang
in love na agad ako. Lagot ka kay Wilson. Seloso pa naman ang asawa mo. Pero oo nga no, gwapo nga. May kahawig na artista at sa atin ba siya nakatingin? Oo, at papunta siya dito. Baka yan ang sundo ni Peter. Peter! Sorry, nalate ako. Lumapit agad si Peter sa lalaki. Nakangiting hinagod ng lalaki ang buhok ni Peter bago ito tumingin kina Rhea at Digna. Halata sa mukha ng lalaki na nagulat ito nang magtama ang mga tingin nito at ni Rhea. Bigla tuloy na conscious si Rhea. Bigla siya nag-alala na baka may dumi siya sa mukha. Samantalang si Digna, pasimpleng sinisiko si Rhea sa tagiliran, kinikilig para sa kaibigan. Lalo na at parang hindi man lang sumusulyap kay Digna ang lalaki. Nakatuon ang buong atensyon yun kay Rhea. Hi, pasensya na. Pinaghintay ko kayo ng matagal. Naabala ko pa kayo. Okay lang. Hindi naman ganun katagal ang pinaghintay namin ni Peter. Ako nga pala si Vincent. Pamangking ko si Peter. Sabi nga ni Ma'am Arnaiz, tito daw ni Peter ang susundo sa kanya. Ako si Rhea at ito naman si Teacher Digna. Hi Rhea, nice to meet you. Hello, nice to meet you too. Nandito rin ako. Oh, nice to meet you too. Oh, baka matunaw na ang kaibigan ko sa titig mo, Vincent. Pero since pogi ka, boto ako sa'yo. Single yan, friend ko. Single ka rin ba? Digna, tumigil ka nga dyan. Single na single rin ako. Mabuti naman. Okay, sagabal na ako sa eksenang ito. Maiiwan ko na kayo. Rhea, tatawagan na lang kita mamaya. Kailangan kong malaman ang buong detalye. Okay? Bye, Vincent. Bye, Peter. Bye, Digna. Pasensya ka na sa kaibigan ko, Vincent. Palabiro lang yon. Okay lang. Nagpapasalamat nga ako kasi sinagot niya na kaagad ang tanong ko. At salamat rin sa pagsama sa pamangkin ko. Tumawag sa kapatid ko ang teacher ni Peter. Sabi sa akin ni Henry, ayaw ka raw niya hiwalayan. Mula pa daw kanina. Ngayong nakita na kita, naintindihan ko na kung bakit. Nagulat nga ako nang bigla na lang siyang yumakap sa akin. At lang tinatawag na siya ni Ma'am Arnaiz, ayaw niyang umalis sa kantin. Kamukha mo kasi yung prinsesa sa paborito niyang libro. Madalas basahin yun ng mami niya sa kanya noon. Wala na kasi ang hipag ko eh. Nang makita ka ni Peter, akala niya siguro ikaw yung prinsesa doon sa librong paborito niya. Miss na siguro niya si Leia. At ikaw ang nakita niyang connection sa mami niya. Mula nang mawala si Leia, hindi na siya nagsalita ulit. Ganun pa. Kawawa naman pala siya. Ilang taon na ba siya? 7. Umaasa kami ni na Henry na kapag pinapasok na sa school si Peter ay makakapagsalita na siya ulit dahil marami na siyang kaedad na makakausap niya. Pero sa ngayon, wala pang pagbabago. Mabait na bata naman siya. Marunong makinig at ang galing mag-drawing. Yun ang ginagawa niya sa kantin kanina habang hinihintay niya akong matapos sa mga ginagawa ko. Oo. Mahusay rin siya magpinta. Mana sa tito niya. Oh, talaga? Pintor ka? Oo. Tagastan ka ba? Sumabay ka na sa amin. Ihatid na kita sa inyo. Pwede bang makuha ang number mo? Wala nang balak na umibig o mag-asawa pang muli si Rhea. Natakot na siya masaktan muli. Kontento na siya sa buhay kahit mag-isa lang siya. May pamilya at mga kaibigan naman siyang makakasama kapag nalulungkot. Hanggang sa dumating si Vincent sa buhay niya. Matyagang sinuyo siya ng lalaki. Ipinakita ni Vincent na handa itong maghintay kahit gaano katagal para kay Rhea. Pinalambot ni Vincent. Ang akala ni Rhea ay naging bato ng puso niya. "31 years old na si Rhea nang ikasal sila. Gusto nilang magkaanak pero hirap siyang magbuntis. Wala naman daw diferensya sa kanilang mag-asawa ayon sa resulta ng mga pagpapacheck up nila. Sa huli, ipinaubayan na lamang nila sa Diyos ang lahat. Han, bakit may dala kang isang sako ng asin kagabi? Nakalimutan ko itanong sa'yo sa sobrang daldal ni Ding sa sasakyang kagabi. Yun ba? Bigyan ng supplier sa kantin. Sobrang stock daw nila na hindi na nila kailangan. Binigay nila sa amin yun na Ding. Pati nga mga teachers binigyan nila. Yung ibang teachers ayaw tanggapin kaya binigay na lang nila sa amin sa mga taga-kantin. Yung kay Ding nga 2 sako. Pinakuha niya sa kapatid niya kaninang umaga. Parang kahit 10 taon hindi tayo mauubusan ng asin ito. Bibigyan ko rin sina Lolo kapag nagpunta tayo sa bahay nila next week.
Okay. Han, nakita mo na ba yung bagong lipat dyan sa dating bahay ni na Aling Rita? Hindi pa, bakit? Nakita ko kagabi habang nagpipinta ako sa studio ko. Babae pala yon. Lumabas ng hating gabi at nagdidilig ng mga halaman sa hardin niya. At ang mas weird pa doon, kinakanta niya at kinakausap yung mga halaman. Baka wala siya sa umaga. May trabaho, kaya sa gabi lang nakakapagdilig. Sabi ni Mama noon, dapat naman daw talagang kinakausap ang mga halaman para mas mabilis silang lumaki at lumago. Ganun din ginagawa niya sa mga orchids niya. Oo nga, pero at least si Mama, hindi nag-e-expect na sagutin siya ng mga halaman niya. Yun ang ginagawa ng kapitbahay natin. Kinakausap niya yung halaman tapos tumitigil siya at tumatango-tango na parang pinakikinggan ang sinasabi ng mga halaman. Gaano mo ba katagal pinanood ang kapitbahay natin at napansin mo yan? Na-weirduan kasi ako sa ginagawa niya. Saan ka nakakita nung nagdidilig ng hating gabi, di ba? Buti hindi ka nakita nakasilip sa bintana. Baka mamaya kung ano pang isipin nun. Hindi naman siguro. Ano itsura niya? Maganda ba? Baka naman kaya pinununood mo dahil maganda ha? Hindi ko napansin kung anong itsura niya. Dahil para sa akin, iisa lang maganda. At ikaw yun. Ikaw lang Miss World, Miss Universe at Miss Galaxy ng buhay ko. At nambola na naman ho siya. Oy, hindi pambobola yon. Nagsasabi lang ako ng totoo. At hindi ako nag-iisa na nakakaalam kung gaano ka kaganda. Kita mo nga at laging sold out agad ang paintings ko na ikaw ang model. Gusto ko nga sanang mag-model ka ulit para sa akin eh. Sabi ni Tita Alice, kailangan ko rin ng 5 bagong painting na i-display sa art gallery. Kailangan mo na ng bagong ideya para sa next painting mo, Han. Hindi naman pwedeng ako na lang laging model mo. Mauumay ang mga kliyente mo niyan. Hayaan mo sila. Ikaw ang muse ko. Mas mabilis ako makatapos ng painting kapag ikaw ang pinipinta ko. Ay, nako. Oh, kumusta na nga pala ang commissioned artwork na tinanggap mo? Malapit ang deadline mo para sa illustrations ng advertising agency, hindi ba? Oo nga eh. Nagsisisi ako na tinanggap ko pa yun. Napaka-demanding at pabago-bago ng isip ng kliyente. Kung hindi lang kilala ni Ate Alice yun, hindi ko tatanggapin. Gusto ko nang ibalik yung down payment nila at ayoko nang tapusin ang project. Ha, nakakaya naman kay Tita Alice yun. Ipinagmamalaki ka niya sa kaibigan niya. Malaki-laki rin ang bayad sa'yo doon. Sayang naman, di ba? Pandagdag natin yung sa ipon natin para sa bakasyon natin sa States, di ba? Miss na miss ko na si Peter eh. Gusto ko na siyang makita ulit. Bakit ba naman kasi naisip ni Henry na lumipat sila sa States? Napalayo tuloy si Peter sa atin. Hindi na natin siya pwedeng basta hiramin kapag gusto natin. Han, doon nakatira ang naging asawa niya. Natural, lumipat sila doon ni Peter para magkasama silang 3. I know, gusto mong iwan niya si Peter dito sa atin pero imposibleng gawin ni Henry yun. Anak niya si Peter. Hindi siya papayag na malayo sa kanyang anak niya kahit pa may bagong asawa na siya. Alam ko, Han. Nalulungkot lang ako. At nagsiselos ako na tinanggap agad ni Peter si Jane na maging stepmom niya. Samantalang dati sa akin lang siya malapit. Huwag ka mag-alalahan. Alam ko, darating din ang araw na magkakaroon tayo ng sarili nating anak. Sana nga, Han. Sabik na ako magkaroon tayo ng anak. Hindi mahalaga sa akin kung babae o lalaki. Basta malusog. Abala sa hinuhugasan niyang kotse si Vincent, kaya hindi niya napansin ang babaeng pumasok sa loob ng nakabukas na gate sa garahe ng bahay. Tutok na tutok ang mga mata ng babae sa makisig na likod ni Vincent. Wala siyang suot na pang itaas dahil nadumihan at nabasa na yung kanina. Hi, neighbor. Sino ka? Ako si Stacy. Ako yung bagong lipat dyan sa tapat. Gusto ko lang magpakilala sa inyo. Gusto ko makilala ang mga bagong kapitbahay ko rito. Eto nga pala. May niluto akong cake para sa inyo. Salamat pero hindi kita narinig na pumasok dito. Pasensya na kung tumuloy agad ako ha. Nakabukas ang gate eh. At saka hindi mo yata ako naririnig dahil sa suot mong earphones. Kanina pa kita tinatawag. Ganun ba? Salamat sa cake. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Wala yon. Abi ko talaga ang baking. Ano nga palang name mo? Ako si Vincent. Hindi na kita kakamayan ha. Basa at marumi ang kamay ko eh. Nice to meet you, Vincent. Mag-isa ka lang dito? Nasa trabaho pang asawa ko, si Rhea. Susundin ko na nga siya eh at oras na ng uwian nila. Salamat ulit sa cake ha. Isasolid na lang namin yung lalagyan. Okay, sige. Bye!
Kunot noong sinundan ng tingin ni Vincent ang magandang babae. Hindi dahil sa humanga siya rito, kundi dahil nagtataka siya kung bakit hindi niya narinig ang mga papalapit na yabag nito. Duda rin siya sa sinabi nito na tinatawag siya nito. Nakasuksok man sa tenga niya ang earphones ay kanina pa huminto ang pinakikinggan niya music. Dapat narinig niya ang pagtawag nito sa kanya. Dapat naramdaman din niya ang paglapit ng babae. Bahagyang nagusot ang ilong niya sa amoy na nalanghap habang kaharap ang babae. Mabango yun, amoy bulaklak. Pero parang sumakit ang ulo at tiyan niya. Gusto niya maduwal. Nang yukuin niya ang cake na binigay ng babae, pareho ang reaksyon niya. Gusto niyang maduwal kahit mukhang masarap ang cake. Ipinatong niya ang cake sa ibabaw ng passenger seat ng sasakyan niya. Pumasok siya sa loob ng bahay at nagbihis. Sinundo niyang asawa mula sa trabaho nito. Dadatan niya si Naraya at Digna na naghihintay sa tapat ng gate ng eskwela. Bumaba siya para pagbuksan ng pinto ng sasakyan ang asawa. Han, sasabi daw sa atin si Digna. Sila ang sasakyan nila, hindi siya masusundo ni Wilson. Walang problema. Digna, sakay na. Salamat, Vincent. Buti ka pa talaga, gentleman. Pinagbubuksan mo ang pinto ng kotse ng mga babaeng sasakay sa kotse mo. Yung asawa ko, ni hindi man lang bababa ng sasakyan yon. At mas lalong hindi mag-aabala yun na buhatin ang mga dala ko tulad ng ginagawa mo lagi para kay Rhea. Grabe ka kay Wilson. Mabait naman ang asawa mo. Mabait pagtulog. Naiinggit ako sa'yo. Para kang tunay na prinsesa kung tratuhin ni Vincent. Sabi nga ng pamangkin ko, isang tunay na prinsesa sa Rhea. Kaya hindi pwedeng hindi ko siya pagsilbihan. Oh, kumusta nga pala si Peter? Nakapag-adjust na raw ba sa buhay sa States? Oo raw, sabi ni Henry nung huli kami mag-usap. Marami na nga raw kaibigan doon eh. Buti naman. Han, bumili ka ng cake? Saan galing to? Huwag mong hawakan yan, Han. Ha? Bakit? Itatapong ko na sana yun dun sa gas station na nadaanan ko kanina eh. Hindi lang ako nakaliko at may nagbungguan sa tapat niyon. Bakit mo itatapon? Mukhang wala pa namang bawas to Expired na ba to? Hindi, pero ayokong kainin natin yan. Bigay yan nung weirdong kapitbahay natin kanina. Nagpakilala na Stacy raw ang pangalan niya at binigay yan. Sinong weirdong kapitbahay? Yung bagong lipat sa tapat nyo? Oo, basta na nga lang pumasok sa garahe. Sabi pa niya, tinatawag daw niya ako pero hindi raw ako lumilingon. Imposible namang hindi ko siya narinig na tinawag niya ako. Ang lapit ng tinatayuan ko sa gate natin. Hindi ko nga rin narinig ang paglapit niya eh. Nagulat na lang ako na nasa likuran ko na siya. Basta hindi na ako magpapaliwanag pa. Masama ang kutob ko sa kanya. Nakita ko siya sa palengke. Mukhang maamo ang mukha at mahaba ang buhok. Maganda, saka sexy kahit simpleng manamit. Mukhang palabiro pa kasi yung suki kong masungit na matandang lalaki napatawa niya. Hindi naman siya mukhang weirdo. Nakita kasi ni Vincent na nagdidilig ng halaman ng hating gabi at kinakausap daw ang mga halaman. Ay, normal yon sa mga mahilig sa halaman. Pansin nyo ba? Ang ganda ng hardiniya. Dati nung sinaaling Rita pa nakatira doon, lanta na lahat ng tanim. Kahit pati yung damo sa tapat nila, patay na lahat. Pero mula nang lumipat yung bagong nakatira doon ngayon, lumago ulit ang hardin. Nagmukha pang secret garden. Oo nga. At ang gaganda ng mga tanim niyang roses. Nakikita ko mula sa bintana sa kwarto namin. Hindi ko lang matsyempohan na nasa labas. Itatanong ko nga sana kung paano niya napalago ng ganun mga halaman niya. Han, bakit naman itatapon mo ang cake na bigay niya? Ayokong kainin natin yan. Ewan ko ba? Basta parang nasusuka akong tingnan. O kung ayaw niyo, akin na lang. Pasalubong ko kay Wilson. Mahilig sa matatamis yun. Oh, chocolate cake pala yan. Mukhang masarap naman. Sayang kung itatapan mo lang, Vincent. Digna, nakilala mo ng lolo ko, di ba? Oo, iyong albularyo. Binigyan niya ako ng langis na may luya, bawang at asin nung nakwento ko sa kanya na madalas akong bangungutin pagkagaling namin sa burol ng tiyuhin ni Wilson. Ipahid ko daw sa mga bintana at pinto namin yon. Saka magdasal ako gabi-gabi bago matulog. After ko sundin ang mga sinabi niya, tumigil na nga mga bangungot ko. Nung mga bata pa kami ni Henry, itinuro niyo sa amin kung paano kumilatis ng tao. Kapag sa una pa lang ay masama na raw ang kutob namin sa isang tao. Kahit hindi namin maipaliwanag kung bakit, umiwas na raw kami sa taong yun. Pakinggan daw namin ang kutob namin. Likas daw sa tawang makaramdam ng ganun. Parang sixth sense? Oo, Han. Karamihan nga lang sa atin ay hindi pinapansin ng sixth sense. Madalas iniisip natin na guni-guni lang o kaya namamalikmata lang tayo kapag may nakita tayong kakaiba. Nauna raw kasi yung takot kaya pinipili na lang natin ang isip natin na baliwala ng lahat ng may kababalaghan.
Kanina habang kausap ko sa Stacy, hindi talaga magandang kutob ko sa kanya. Kaya ayaw mo sa ibinigay niyang cake, ha? Oo, Ann. Mas mabuti pang itapon na lang natin yan kaysa magsisi tayo sa uli. Maigpit na bilin ni Lolo na huwag basta tatanggap o kakain ng pagkain na galing sa mga taong hindi pa natin lubos na kilala o pinagkakatiwalaan. Pero kinain mo agad yung ibinigay kong cookies nung unang araw na ihatid mo ako sa bahay ko. Pati si Peter nga, pinakain mo rin ang cookies na yun, di ba? Siyempre yan, ramdam ko na kaagad na mabuti kang tao. Alam kong hindi mo kami lalasunin ni Peter. At kung may gayuma naman yon, hindi natatalab sa akin dahil nalabat first sight na kaagad ako sa'yo. Hindi ko na kailangan matikpan pa muna mga niluto mo bago ako ma-inlove sa'yo. Oh, teka. Mamaya na kayo maglambingan dyan. Linawin mo nga, Vincent. May kutob ka na nilagyan ng gayuma o laso ng Stacy na yon ang cake? Oo, kaya para mas safe, itapon na lang natin yung cake na yan. Daan na lang tayo sa bake shop at bibili ako ng cake para sa inyo. Sige, Han. Natatakam na rin nga ako sa cake. Oh, sige na nga. Pero hindi ako matatahimik hanggat hindi ko natutuklasan kung bakit feeling mo weirdo yung bagong kapitbahay natin. Tatanungin ko ngayon si Aling Rita tungkol sa pinanggalingan nun. Ay nako, nabuhayan na naman ang official marites ng bayan. Kailangang malaman natin kung sino yung Stacy na yan. Mahirap na. Baka magdala pa siya ng malas sa street natin. Basta mag-iingat ka sa mga kakausapin mo, ha. Huwag mo namang siraan yung tao. Hindi pa naman natin siya kilala. Kawawa naman kung magiging tampulan na agad siya ng chismis kahit wala pa naman siyang ginagawang masama. Lumipas ang mga araw pero hindi pa nagkatagpo si Nerea at Stacy. Sabado ng umaga at umalis si Vincent upang ihatid ang mga bagong paintings niya sa art gallery ng tiyahin. Nasa hardin niya si Rhea nang mag-doorbell si Stacy. May dala itong malaking paso na may nakatanim na halaman na pulang rosas. Hi! Ako si Stacy. Bagong lipat ako dyan sa tapat nyo. Ngayon lang kita nakitang nasa labas kaya sinamantala ko nang pumunta rito para magpakilala. Hi Stacy, ako si Rhea. Ang ganda naman ng roses mo. Ay, para sa iyo to. Nakita kong mahilig ka rin sa mga halaman. Oh, wow! Salamat ha. Pero wala yata akong green thumb. Kawawa naman ang roses na ito kung mamamatay lang kapag inalagaan ko. Hindi yan. Tuturuan kita kung paano alagaan yan. Mas maganda kung itatanim mo siya direkta sa lupa. Imbis na nasa paso lang. Kailangan lang kapag dinidiligan mo, diretso sa ugat at hindi sa mga dahon niya. Itusok mo ang daliri mo sa lupang tinataniman nito. Kapag dry na, kailangan na niyang diligan. Pero kapag mamasa-masa pa, hayaan mo lang muna. Bawal rin kasi na masobrahan to sa dilig. Mabubulok ang mga ugat. Kaya pala laging namamatay ang mga roses ko. Araw-araw ko kasi silang dinidiligan eh. Teka, halika sa loob. Nagluto ako ng banana Q. Magmerienda ka muna. Thank you. Buti nagkita na tayo. Nakilala ko ng husband mo. Medyo suplado siya, no? Ganun lang siya sa umpisa, pero mabait yun. Ikaw ba, may asawa ka na? Oo, si Raul. Pero nasa barko siya ngayon eh. Seaman kasi siya. Every 6 months ang uwi. Kaya ako lang at yung kasambahay ko na si Aling Teta yung magkasama din sa bahay. Dati kaming taga Quezon. Malayong kamag-anak ni Raul si na Tita Rita at nang malaman niyang binibenta ni na Tita Rita yung bahay, binili na ni Raul. Nangungupahan lang kasi kami sa Quezon at masyadong malapit sa in-laws ko. Alam mo na, mahirap kapag lagi nakabantay ang mga in-laws sa galaw mo. Kung sa bagay, hindi ka masyadong makakakilos at may masasabi sa lahat ng gagawin mo. O diba? Kakaloka. Minsan magagalit pa kapag hindi mo isinama sa mga lakad yung mag-asawa. Never pa yata kami nagbakasyon mag-asawa na kami lang. Laging kasama buong pamilya niya. Ang mga in-laws ko naman, patay na. Lolo na lang at kapatid ni Vincent ang malapit na family members niya. Kasundo ko naman sila, pero yung mga tiyahin na pinsan ng mga magulang niya ang medyo pakialamera rin eh. Buti nga malayo kami sa kanila at minsan lang namin silang makita. Yun lang talagang tamang solusyon sa mga pakialamerong in-laws. Layasan at layuan. Saan ka nga pala nagtatrabaho? Sa school canteen, cook ako doon. Ang usapan namin ni Vincent, hanggat wala pa kaming baby, magpapatuloy ako sa pagtatrabaho. Pero once na magka-baby na kami, titigil na ako. Babalik lang siguro ako kapag pumapasok na sa school ang anak namin. Ayoko kasing huminto. Kahit matagal niya nang sinasabing hindi ko naman kailangan magtrabaho. Feeling ko kasi mababagot lang ako kapag nasa bahay lang ako.
Sabi pala ni Vincent, nabanggit mo raw na sa flower shop ka dun sa bahay nagtatrabaho. Mahilig ka talaga sa halaman, no? Oo, sobra. Parang hindi ako makahinga kapag walang halaman sa paligid ko. Kaya hindi ko kinayang mag-opisina noon. Nag-resign lang din agad ako. Buti nga't nakahanap agad ako ng mapapasukang flower shop dito. Nagkwentuhan pa sila habang kumakain ng bagong lutong banana cue ni Rhea. Maya-maya nagpaalam ng babae. Labis na nagustuhan ni Rhea ang halaman na bigay ni Stacy. Pagdating ni Vincent, nadatnan pa siya nito na inililipat ang halaman ng rosas mula sa paso patungo sa binungkal niyang lupa sa isang bahagi ng hardin. Wala na nagawa si Vincent kundi tulungan siya sa pagtatanim. Hindi na makatutol ang lalaki, lalo na nang makita nito kung gaano kagiliw na pinagmamasdan ni Rhea ang mga rosas. Hindi nagtagal ay lumambot na rin ang loob ni Vincent sa bago nilang kapitbahay. Sino mang magustuhan ni Rhea ay okay na rin kay Vincent. Mula sa pagiging mailap at suplado ni Vincent kay Stacy, unti-unting gumaan din ang loob ng lalaki sa babae. Inamin pa nga ni Vincent na nagkamali raw para ito sa first impression sa babae. Lagi silang may sariwang mga gulay at prutas mula kay Stacy. Meron daw farm ang pamilya ni Raul. Tuwing makalawang linggo ay umuwi si Stacy sa farm, kaya pagbalik ay lagi may dalang pasalubong para sa mga kapitbahay nito. Han, tingnan mo to. Ang ganda-ganda ng orchids na bigay sa akin ni Stacy. Ang bait talaga niya, no? Nahihiya nga ako kapag naiisip ko kung paano ko siya pinagdududahan nun, Han. Oo nga, Han. Mabait at maalalahanin lang pala talaga siya. Kita mo nga, siya pang kusa nag-alok na samahan si Aring Linda sa bahay habang wala si Jerry. Hindi na mag-aalala si Jerry na mag-isa lang sa bahay nila si Aring Linda ng isang buong linggo. Oo nga, Han. Naisip ko, kung okay lang sa'yo, aalokin ko si Stacy na maging modelo para sa susunod kong painting. Gusto ko sanang ipinta siya sa gitna ng mga halaman sa hardin niya. Yung tipong nakagawn siya na parang si Maria Makiling. Oo naman, Han. Tingin mo papayag siya? Hindi ko sigurado. Baka ang asawa niya hindi pumayag. Bakit naman hindi? Hindi naman nude painting ang gagawin mo, di ba? Medyo seloso raw kasi yung asawa niya. Yun ang sabi niya. Kaya nga ang kasambahay niya, yung dating yaya daw ng asawa niya. Para daw matiyak ng asawa niya na magsusumbong kaagad sa asawa niya yung yaya kapag may nakitang umaaligid na lalaki sa kanya. Ay, grabe naman yun. So, ibig sabihin parang espiya ng asawa niya si Aring Tetay. Oo, gano'n na nga. Kaya kapag nakikita ni Aling Tetay na magkausap kami ni Stacy dyan sa labas ng gate, ang sama lagi ng tingin sa akin. Kahit kapag bumibili lang si Stacy sa mga tenderong naglalako ng merienda o taho, nakabantay agad siya na parang tatangihin ng mga naglalako si Stacy. Sobra naman yun. Mukha namang mahal na mahal ni Stacy ang asawa niya. Kapag nag-uusap nga kami, panay ang banggit at papuri niya sa asawa niya eh. Gusto nga sana niya na umuwi na lang yon para magkasama sila. Baka nga hindi pumayag ang asawa niya kung ganun ka-istrikto sa kanya. Oo, pero susubukan ko na lang rin tanungin siya. Han, pwede ka bang sumama sa tuwing sketch ko siya? Sakaling pumayag siya? Itataong ko na lang na walang pasok sa kantin. Han, may tiwala naman ako sa'yo. Kailan ba kita sinamahan kapag may ini-sketch kang ibang modelo? Alam ko, Han. Pero para makampante lang yung asawa niya at wala na ring masabi. Oo naman, walang problema. Pero parang ang hirap ng sitwasyon ni Stacy, ano? Napakasiloso ng asawa. Oo nga, Han. Nakita natin yung wedding pictures nila. Gwapo naman yung si Raul. Bakit kaya napaka-insecure niya? Siguro naloko na dati yung asawa niya. Kaya hindi marunong magtiwala sa partner niya. Aba, kung ganun ay ibang-iba siya sa atin. Pareho na tayong ilang beses na niloko at pinagpalit sa iba pero natuto pa rin tayong magtiwala sa isa't isa. Hindi natin sinasakal ang isa't isa. Hindi natin pinarurusahan ng isa't isa para sa mga kasalanan na ginawa sa atin ng mga ex natin. Ay, iba-iba naman talaga mga tauhan. Posible rin na si Stacy mismo nanloko sa kanya dati. Kaya ngayon, hindi na niya mapagkakatiwalaan ng boss si Stacy. Posible nga. Kahit mukhang hindi naman ganong tipo ng babae si Stacy. Hindi ko tuloy alam ngayon kung bibilib ako o hindi kay Raul. Anong ibig mong sabihin? Bakit ka bibilib sa kanya? Masyado nga siyang istrikto sa asawa niya. Isipin mo, Ann. Kunwari niloko kita. Makakaya mo ba akong patawarin o tanggapin ulit? Hindi ka na ba magdududa sa katapatan ko? Siyempre mahirap yun, di ba? Kung dating nanloko nga si Stacy at pinatawad lang siya ni Raul, naiintindihan ko na kung bakit ganun kasiloso si Raul. Kung sa bagay, naiintindihan ko ang punto mo. Ikaw, kaya mo bang gawin yon? Patawarin at tanggapin ulit ang nanloko sa'yo? Malabo.
Hindi ko nagawa yun sa ex kong nanloko sa akin nun. Nang malaman kong pinagtaksilan niya ako, hiniwalayin ko kaagad siya. Alam kong hindi ko na siya mapagkakatiwalaan ulit, kaya ano pa bang silbi ng ipagpatuloy pa ang relasyon namin, di ba? Pareho tayo. Nung malaman ko na may ibang babae si Brian, tapos na kami. Ganon din ang lokohin ako ni Francis. Alam mo namang babaero si Papa, di ba? Nakita ko kung gaano katinding sakit at hirap na tiniis ni Mama dahil sa pambababae niya. Kaya sumumpa ako na hindi ko siya gagayahin. Hindi ako mag-stay sa isang relasyon na hindi ako kayang piliing mahalin at irespeto ng partner ko. Huwag ka mag-alalahan. Hindi ako magloloko. Ikaw at ikaw lang ang paulit-ulit kong pipiliin. Kahit 1,000 magagandang babae pang umakit sa akin. Alam ko yon, Han. Salamat. Love you. I love you, Tuhan. Natigilan si Rhea nang marinig ang malamyos na love song mula sa hardin ng bahay ni Stacy. Ayon sa text ni Vincent, naroon daw ito at sumunod na lang siya pagka-uwi niya mula sa kantin. Aaminin niya, nagulat siya na hindi siya sunduin ng asawa mula sa trabaho niya. Mula nang ikasal sila, araw-araw siya nitong hinahatid at sinusundo. Pero kanina, sinabi nito na inaabangan daw nila ang tawag ng asawa ni Stacy. Yun lang daw kasi ang libreng oras ng lalaki. Kayo nila malalaman kung papayag o hindi ang lalaki na mag-model si Stacy para kay Vincent. Nauunawaan niya naman yon, kaya nag-commute na lang siya pauwi at dumiretso dito kay na Stacy. Nang makita niyang wala pa sa bahay nila si Vincent, pagpasok sa nakabukas na gate ay nadatan niya sa gitna ng hardin sina Stacy at Vincent. Magkatabing nakaupo ang mga ito sa harap ng bilog na garden table. Oh, nandiyan ka na pala, Rhea. Halika, pasok ka. Gusto mo na may inom? Heto, may tinimpla ako ritong fresh buko juice. Salamat. Medyo nauuhaw na nga ako. Hi, Han. Nakausap ko na si Raul. Pumayag siya na magmodelo para sa akin si Stacy. Talaga? Buti naman. Kailan tayo magsisimula? Bukas ng umagahan para magandang liwanag ng araw. Pero may pasok pa ako bukasan. Okay lang, kahit hindi mo na siya samahan, Rhea. Nandito naman si Aling Tetay. Pumayag si Raul, basta raw kasama namin si Aling Tetay. Ganun ba? Okay, sige. Gutom na ako, Han. Maghapunan na tayo. Dito na kayo kumain. Nagpaluto ako kay Aling Tetay ng chapsoy at pritong tilapia. May insaladang labanos rin akong ginawa. Oo nga, Han. Dito na tayo kumain. Hindi na ako nagluto kasi inimbitahan na tayo ni Stacy. Okay, sige. Magbibihis lang ako ng pambahay. Sige, Han. Hintayin ka namin ni Stacy dito. Nakabihis na si Rhea at palabas na ng bahay nang tumunog ang cellphone niya. Tumatawag si Digna. Sinagot niya ang cellphone habang naglalakad patuwid sa bahay ni Stacy. Hello, Rhea. Hello? Oh, bakit ka napatawag? Nakausap ko na si Aling Rita. Oh, Ang kamag-anak pala ni Aling Rita ay yung sinasabi ni Stacy na asawa niya. Yung Raul na seaman. Ang sabi ni Aling Rita, hindi naman pala totoong asawa ni Stacy yun. As in, kapit ang new neighbor natin. Hindi legal na asawa dahil may asawang iba yung Raul. Nalaman ng legal wife ang dating address ng bahay ni Stacy, kaya sinugod si Stacy noon. Kaya yun, inilipat daw ni Raul sa ibang bahay si Stacy para palabasin na hiniwalayan na siya nung Raul. Pero ang totoo, sustentado pa rin ni Raul si Stacy. talaga? Totoo ba yun o baka naman chismis lang din ang nasagap ni Aling Rita? Totoo daw. Kung hindi nga lang daw malaki ang binayad na down payment ni Raul para sa bahay ni Stacy, hindi siya papayag na ibenta kay Raul ang dating bahay nila. Nagkataong kailangan daw nila ang pera ngayon kaya wala na siyang choice. Ay nako, mag-iingat ka dyan sa babaeng yan, Rhea. Baka mamaya pati si Vincent akitin yan. Hindi naman siguro. Kinuha nga siyang model ni Vincent para sa susunod niyang ipipinta. Nako, ibig sabihin matagal silang magkakasama? Bantayan mong maigi ang asawa mo. Baka maagaw ng kapit na yan. Sige na, bukas na tayo mag-usap ulit. Nandito na ako sa bahay ni Stacy. Bakit? Anong meron? Niyaya niya kaming dito mag-dinner. Sige na, bye. Mag-usap tayo bukas. O, bye. Ma'am Rhea, nasa loob ng husi na Ma'am Stacy.
Pumasok na raw kayo doon. Nakahanda na po ang pagkain. Nandyan pala kayo, Aling Tetay. Hindi ko po kayo napansin. Sige po, salamat. Habang kumakain ng hapunan kasabay sina Stacy, Vincent at Aling Tetay, hindi maiwasan ni Rhea na sulyapan muli ang wedding picture na nakasabit sa tapat ng dining table. Totoo nga kaya ang nasagap na chismis ni Digna tungkol kina Stacy at Raul? Kabit nga lang kaya ni Raul si Stacy at hindi tunay na asawa. Nakakaya naman kung tatanungin niyang babae tungkol ron, at lalo na kung hindi naman pala yung totoo. Maiinsulto niya pang mabaitin ng kapitbahay kapag inusisa niya ito tungkol sa relasyon nito at nang ipinakilala nitong asawa. Salamat sa napakasarap na hapunan, Stacy. Walang anuman. Uwi na kami. Salamat, Stacy. Sa susunod, ikaw naman ang iimbitahan namin sa bahay. Sige, hihintayin ko yan Gusto ko na rin matikman ng specialty mong kare-kare. Ipinagmamalaki ni Vincent yun na the best daw sa lahat ng kare-karing natikman niya. Oo ba? Pagluluto kita sa susunod. Okay lang ba sa'yo na mag-start tayo bukas ng 8 ng umaga, ha, Stacy? Pagkatid ko kay Reyes sa trabaho niya, dadaan lang ako saglit sa palengke at babalik na dito. Okay lang. Gigising na lang ako ng maaga. Wala pa naman akong pasok sa flower shop hanggang sa Sabado. Okay, kita tayo bukas. Tara na, Han. Sige. Masarap din pala magluto si Aling Tete, ano, Han? Mukhang masungit at suplada lang pero masaya rin kausap. Oo nga. Han, bago nga pala ako pumunta kanina sa bahay ni Stacy, tumawag si Digna. Sabi niya, narinig daw niya kay Aling Rita na hindi naman pala asawa ni Stacy si Raul. Ha? Anong hindi asawa? Ang laki-laki nga ng wedding picture nila doon sa tapat ng dining table, di ba? Iba raw ang legal na asawa ni Raul, hindi si Stacy. Kabit lang daw siya ni Raul at kaya siya lumipat dyan kasi natunto ng asawa ni Raul yung dating tinitira ni Stacy. Totoo naman kaya. Baka chismis lang yan. Ewan ko, malayong kamag-anak daw ni Raul sina Aling Rita Hayaan na natin sila, Han. Buhay nila yan. Basta maayos naman ang pagkikitungo sa atin ni Stacy. Wala tayong karapatan na husgan siya kung totoo ang sinabi mo. Kung totoo nga, naawa lang ako sa tunay na asawa ni Raul. Alam kong pakiramdam ng niloloko. Pero gusto ko rin si Stacy kasi mabait siya. Hindi siya mukhang kabit. Ewan, basta hindi niya aakitin ang asawa ko, okay siya sa akin. Kahit akitin niya ako, kung hindi ako magpapaakit, walang saysayhan. Nasa lalaki pa rin ang huling desisyon. Mismo. Kaya nga hindi ako naniniwala sa sinabi ni Digna na dapat ako mag-ingat sa inyo ni Stacy. Kasi kung kailangan kitang bantayan 24 oras para lang masigurong hindi mo ako lolokohin, hindi na relasyon ang meron tayo. Kulungan na yon at sarili ko lang dinadaya ako. Dapat ikaw na may asawa mismong pumigil sa sarili mong matukso dahil yun ang sinumpaan nating dalawa sa altar, hindi ba? Alam ko yun, Han. Pero kung may nararamdaman kong selos sa amin ni Stacy, sabihin mo na kagad sa akin, okay? Ayokong kimkimin mo yun para lang masabi na nagtitiwala ka sa akin. Kung nagsiselos ka, nasasaktan kita ng hindi ko sinasadya. At kailangan kong malaman yun para itigil ko kaagad kung ano mang kinasaselos mo. Oo naman, sasabihin ko agad sa'yo yun. Ako pa ba magpapakamartir? Never. Malamig ang simoy ng hangin ng gabing yon. Pinabayaan ni Rhea at Vincent na nakabukas sa mga bintana sa kwarto nila. Hindi na rin sila nagbukas ng aircon o electric fan. Mahimbing na natutulog ang mag-asawa nang magising si Rhea sa narinig na kaluskos sa bintana. Patagilid ang higa niya at sa bintana siya nakaharap. Pagmulat ng mga mata niya, agad bumungad sa kanyang malaking itim na figurang nakatanghod sa kanya mula sa labas ng bintana. Nanilisik na mga pulang mata, matutulis na mga tenga at malapad na bibig na may malaking mga pangil. Natatakpan ng napakahaba at itim na itim nitong buhok ang buong katawan nito. Nang makita nito na gising na siya, bigla itong sumingasing sa kanya at inilabas ang napakahabang dila. Sintak na napatili siya at napabangon. Sa isang kurap ay biglang naglaho ang maitim na figura. Iisipin niyang bangungot lang yun kung hindi yung sinundan ng malakas at papalayong tunog ng pagaspas ng malalaking pakpak. Han? Oh. Han? Bakit? Ano nangyari? Han, may nakita akong aswang sa bintana. Ha? Saan? Diyan sa bintanang yan. Hindi ako binabangungutan. Alam kong nakita ko na nilisik ang mga mata niya habang nakatitig sa akin.
Maniwala ka, Han. Totoong nakita ko. Naniniwala ako sa iyo, Han. Sandali. May holy water dyan sa mesita sa tabi mo. Akin na. At bubuhusan ko ang mga bintana para hindi na siya makalapit man lang sa mga bintana natin. Malamang hindi siya makapasok ng tuluyan dahil blessed itong buong bahay natin. Buti na lang tulog tayo. Kung gising tayo, pwede niya tayong kumbinsin na lumapit sa bintana. At mula ron ay kaya niya na tayong hablutin para hilahin palabas ng bahay. Han, naniniwala ka talaga sa nakita ko? Sabi ko naman sa iyo, Han, mula pa pagkabata ay tinuturuan na kami ni Lolo tungkol sa mga nalalaman niya bilang albularyo. Para sa iyo na laking syudad, mahirap paniwala ng mga kwento tungkol sa mga aswang, engkanto o mangkukulam. Pero sa amin ni Henry, normal yun. Dahil nakita namin si Lolo noon na nanggagamot ng mga nabarang, nakulam o nabati. Sa tuwing nagbabakasyon kami sa bahay niya sa probinsya, isinasama niya kami sa kakauyan at tinuturo niya sa amin ang mga pinamumugaran ng mga lamang lupa at kung paano sila kukontrahin. Han, natatakot ako. Paano kung bumalik ang aswang na yon? Huwag ka mag-alalahan, poproteksyonan kita. Alika, kunin natin yung asin sa kusina at lagyan natin ang bintana para doble proteksyon. Han, paano kapag nasa labas tayo ng bahay? Paano natin lalabanan ng aswang? Kaya ba niyang umatake sa umaga? Relaxan, hindi kayang magbago ng anyo ng mga aswang sa umaga. Pero kailangan natin mag-ingat dahil hindi natin alam kung anong itsura ng aswang kapag tao siya. Tatawagan ko si Lolo at sasabihin ko sa kanya tungkol rito. Siya ang eksperto dito. Marunong siya mag-hunting ng mga aswang. Pero matanda na si Lolo, Han. Kaya pa ba niyang gawin yun? Tutulungan ko siya. Hanggang sa trabaho niya kinabukasan ay naaalala pa rin ni Rhea ang aswang na nakita niya sa labas ng bintana. Hindi siya lubos na makapag-concentrate sa pagluluto at kung hindi sumaagap na pagpigil sa kanya ng kaibigan at kapwa cook na si Ding, asukal, imbes na asin ang nailagay niya sa niluluto. Ikunento niya rito ang tungkol sa nakita kagabi. Akala niya, sasabihin ni Ding na guni-guni niya lang ang nakita niya pero mas nakakagimbalang sinabi nito sa kanya. At yun ang ikunento niya kay Digna nang magkasama sila naghihintay ng sundo sa waiting shed sa labas ng eskwelahan. Talaga? Sinabi ni Ding yun? Oo, yun doon sa baryo nila, puros mga lalaki ang nabiktima ng aswang. At karamihan doon sa mga biktima ng aswang ay mga taksil na asawa o nobyo. Kinain daw ng aswang ang laman loob at puso ng mga biktima. Tsaka nag-iwan ng mensahe sa kaliwang braso ng bangkay gamit ang mismong dugo ng biktima. Anong mensahe? Nakasulat daw na taksil ako. Nakakakilabot naman yun. Parang serial killer ng mga taksilang aswang na yun. Oo, kaya bigla raw tuminong ang mga lalaki sa baryo nila. Natakot ng mga liwa at baka silang isunod ang aswang. Ha? Nahuli ba raw yung aswang? Hindi nga raw pero may pinaghihinalaan sila kung sino yun. Yung matandang mananahi daw na may koleksyon ng mga manika. Nagsimula lang daw kasi ang pagkamatay ng mga lalaki sa baryo nila nang dumating yung matanda na yun. Ang kwento, pinagtaksilan daw yun ng dating nobyo. Hindi na nakapag-asawa at nabaliw. Kaya ang turing niya sa mga manika niya ay parang tunay niyang mga anak. Nakakatakot naman yun. Kung may hinala na pala sila dun sa mananahe, bakit hindi nila hinuli sa akto? Umalis na raw kasi yung mananahi dun sa kanila. Hindi nila alam kung saan lumipat. Tingin mo yun din yung nakita mong aswang sa bintana nyo kagabi? Hindi siguro. Hindi naman taksil ang asawa ko kaya bakit niya kami pupuntahan? Ay, speaking of taksil, si Stacy nga, confirm na hindi legal wife. Alam mo naman ako pag na-curious, niresearch ko talaga ang social media accounts ng Raul at lahat ng post niya, kasama niya yung asawa at mga anak niya. Meron pa akong nakitang reunion picture nila na naroon din si Aling Rita. Ang pinaka-latest post pa ng asawa tungkol sa forgiveness and faithfulness, Chuchu. Kapit niya si Stacy. Talaga? Wala sa itsura niya. Wala naman talaga sa itsura yan. Minsan yung inaakala nating matitino at mababait, sila pa yung pagkahaba-haban mga sungay sa totoo lang. Sinasabi ko na nga sa'yo, agapan mo yung pakikipaglapit niya sa asawa mo. Malay natin, kapag hiniwalayan na yan ng tuluyan ni Raul, maghanap na yan ng bagong lalandiin at gagawing sugar daddy. Hindi naman ganong klase ng lalaki si Vincent. Ay nako, lahat ng lalaki ganoong klase kapag tukso na ang lumalapit, Ria. Kahit gaano ka pa kamahal ng lalaki, kapag harap-harapan na siyang inaakit ng isang babaeng sanay na gamitin ang katawan niya para makuha ang gusto, bibigay at bibigay rin ang tapat na lalaki.
Aaminin ni Rhea, nakadama siya ng konting pangamba sa sinabi ni Digna. Naisip pa niya, paano kung yung aswang na nakita niya sa bintana ay ang parehong aswang na nasa kwento ni Ding? Hindi kaya pinuntahan sila ng aswang na yon dahil may alam yun tungkol sa asawa niya at kay Stacy? Oh, ayan na pala si Vincent. Oh, bakit kasama niyang babaeng yan? Hi Han, nadaan ako sa drugstore si Stacy. Pauwi na rin kaya isinabay ko na siya. Hi, Stacy. Hi, Rhea! Hi, Digna! Nilipat na ako sa backseat para makaupo ka na rito, Rhea. Oh, Rhea, yung sinabi ko, isipin mong maigi. Oo. Sige, mauna na kami. Bye. Han, ano yung sinabi ni Digna? Wala yun. Nakausap mo na ba si Lolo? Kailan siya pupunta dito? Bukas, susunduin ko siya sa pier. Nakwento ko nga kay Ding nakita ko kagabi. Sabi niya sa baryo daw nila, meron din daw siya nakitang ganon. Oh, talaga? Personal niyang nakita? Oo. Sa takot niya, tumakbo lang siya agad palayo. Bata pa raw siya noon, kaya akala ng nanay niya nagkamali lang siya sa nakita niya. Naniwala lang sila na makita nila yung katawan ng biktima sa kakahuyan. Biktima? Sinong biktima? Kinain daw ng aswang yung natagpo ang bangkay ng lalaki sa baryo ni Nading noon. Hindi raw yun. Aswang? May naniniwala pa rin pala sa aswang sa panahon ngayon? Grabe ang imagination ng kaibigan mo, ha? Hindi imagination yun dahil ako mismo may nakita akong aswang kagabi. Oh? Nakadungo sa bukas na bintana ng kwarto namin. Sigurado ka? I mean, baka naman naalimpungatan ka lang. Baka naman anino lang ng puno doon sa bakuran yung nakita mo. Hindi sa sinasabi ko nagsisinungaling ka, ha, Rhea? Pero parang imposible naman yatang may aswang dito sa barangay natin. Ang liwa-liwanag ng mga streetlights, oh. Hindi ba dapat nabalita na agad sa buong street natin kung may ibang nakakita sa aswang? Paano may makakakita kung tulog na at nasa loob ng bahay lahat ng tao sa ganong oras? Nakita ko ang aswang dahil sa mismong bintana namin siya nakatunghay. Vincent, nakita mo rin ba ang aswang? Hindi, pero... At hindi mo rin narinig yon. Hindi. Kaya posible talaga na binabangungot ka lang noon, Rhea. Bangungot o hindi, mas mabuti ng ligtas. Kaya pupunta dito ang lolo ni Vincent na albularyo. Marunong siya maghunting ng aswang. Malalaman niya kung may signs na may aswang nga sa paligid. Albularyo? Hindi ko alam na albularyo palang lola mo, Vincent. Oo, albularyo si Lolo Boy. Kaya naniniwala rin ako sa aswang. Binuhusan ko nga ng holy water ang paligid ng buong bahay namin eh. Nilagyan ko rin ng asin ang bawat pasukan. Para kapag bumalik ang aswang, kahit saan yung tao niya, hindi siya basta makakapasok sa bahay o garahin namin. Okay ka lang, Stacy? Bakit parang bigla kang namutla? Sumamahang ang pakiramdam ko eh. Kaninang umaga pa ito kaya bumili ako ng gamot sa drugstore. Bilisan na nating umuwi para makapagpahinga ka na agad, Stacy. Pagdating sa tapat ng mga bahay nila ay agad pumasok sa gate ito si Stacy. Tutop nito ang bibig na parang natuduwal. Nagtataka nagkatinginan sina Rhea at Vincent. Pumasok na sila sa garahe nila. Anong nangyayari sa kanya? Kanina lang okay siya pero biglang sumamang pakiramdam niya. Ang sabi niya kanina nang madaanan ko siya sa tapat ng drugstore, lotion at vitamins lang daw ang binili niya doon, hindi gamot. Tinanong ko kasi kung may sakit siya. Ha? Pero sabi niya bumili siya ng gamot dahil masamang pakiramdam niya, di ba? Pansin ko, may pagkasinungaling siya, Han. Pabago-bago lagi ang mga sinasabi niya. Kanina habang ini-sketch ko siya, nagkikwento siya tungkol sa kanila ni Raul. Sa umpisa ng storya niya, parang in love siya kay Raul. Tapos maya-maya, biglang parang galit na naman siya kay Raul. Pinag-iisipan na nga raw niyang hiwalayan si Raul eh. Kasi raw, nakikita niya tayo at nakikita niya kung gaano raw kita kamahal. Nainggit daw siya sa atin. Sabi ni Digna, nakita raw niyang social media account ni Raul. May ibang asawa nga raw si Raul. May mga anak din. Kabit nga raw si Stacy. Baka yan ang dahilan kaya siya naiinggit sa atin, Han. Hindi siya mailantad ni Raul dahil bawal at patagong relasyon nila. Ewan ko, Han. Pero parang hindi na ako komportabling ituloy pa ang pagmamodela niya para sa akin. Ako rin, Han. Ayaw ko nang ituloy mo pa yon. Hindi ko gusto ang... Oh, Han? Ang roses at orchids ko. Oh. Tingnan mo na lang bigla. Huh. Anong nangyari? Kahapon ang lagu-lagu pa nitong roses. At itong orchids, may bagong bubot dito na umusbong kagabi. Bala ko nga pitasin ang mga bulaklak nito ngayong araw para ilagay sa altar natin. Bakit biglang natuyot?
Han, bakit namumutla ka? Ano nangyari? Rhea, pumasok ka na sa bahay. Ilabas mo yung sako ng asin at dumakot ka ng isang bowl. Hintayin mo ako sa kusina. May kukunin lang ako sa stool shed. Nagulat si Rhea sa biglang paninigas sa tensyon ng katawan at boses ng asawa. Nagulat din siya sa pagtawag nito sa kanya sa pangalan niya imbes na Han. Gayunpaman, sinunod niyang sinabi nito. Pagpasok ni Vincent ay dala nito ang isang itak at bolo. Inilapag ni Vincent yon sa ibabaw ng mesa. Han, bakit pinasok mo dito yan? Ano bang nangyayari? Naalala mo ba nung una? Masama na ang kutob ko kay Stacy. Medyo, hindi gaano, pero parang may naaalala nga akong ganun. Tama nga ang hinala ko. Pinalabo niya mga alaala natin. Dahil sa halamang rosas at orchids na binigay niya, na-impluwensya niyang isipan natin. Naglaho bigla masamang kutob ko sa kanya. Noong una pa lang, hindi siya nagtagumpay na gayumahin tayo sa pamamagitan ng cake na binigay niya. Pinadaan niya sa mga halamang binigay niya ang panggagayuman niya sa atin. Kaya bigla na lang gumanang loob natin sa kanya. Paano mo nalaman yun, Han? Kanina madaling araw, sinabuyan ko ng holy water ang buong bahay pati na ang hardin, di ba? Dahil doon, kaya nalanta ang halamang rosas at orchids na galing sa kanya. Nawala ng bisang gayuman na nasa mga halaman na yon nang mabasa yun ng holy water. Siya ang aswang sa bintana kagabi? Hindi ko sigurado. Sa pagkakaalam ko, walang kakayahan ng mga aswang na gawin yun. Mas alam ni Lolo Boy ang lahat tungkol rito. Pero may pakiramdam akong lamang lupa siya at hindi aswang. Anong gagawin natin, Han? Paano natin siya harapin? Paano kung gayumahin niya ulit tayo at makontrol niya ulit ang isip at damdamin natin? Kukomprontahin natin siya bukas pagdating ni Lolo. Isuot mo ang kwintas na krus na bigay ni Lolo sa'yo. Yung gawa sa purong bakal. Isusuot ko rin ang kwintas na bigay ni Lolo Boy sa akin. Mabisang panlabayin sa pagtatangka ng mga aswang o lamang lupa na impluwensyan tayo. Kumakain din ba ng tao ang mga lamang lupa? Oo, pero iba-iba ang uri ng mga lamang lupa. May ilan na mababait at hindi nananakit hanggat hindi sila sakta ng tao. Pero may ilan naman na ang tawag maligno. Sila ang mga masasamang lamang lupa na galit sa tao. Hindi na siguro purong lamang lupa si Stacy. Baka may lahi na siya. Dahil kung purong lamang lupa siya, hindi siya mabubuhay sa gitna ng syudad. Nagkalat ang mga bakal sa paligid. Yun ang kahinaan nila. Si Aling Tetay, lamang lupa rin kaya siya? Hindi ko sigurado. Pero iba rin ang kutob ko sa kanya. Ano ba itong nangyayari sa atin, Han? Kagabi may aswang sa bintana natin. Ngayon naman natuklasan nating maligno pa ng kapitbahay natin. Kasalanan ko to. Kung sana natunugan ko na, hindi natin dapat itinanim sa lupa ang rosas na binigay niya. Hindi natin sasapitin to. Hindi, Han. Akong tumanggap ng halaman na iyon. Pag uwi mo, nandiyan na sa hardin natin ang halaman. Kaya malamang gumana ng gayuma nun. Pati sa'yo. Ako may kasalanan. Sana tinapon ko na lang yon tulad ng ginawa mo sa cake nung unang binigay niya sa'yo. Hindi mo naman alam ang tungkol sa mga gayuma o lamang lupahan. Wala kang kasalanan dito. Pero nag-aalala ako na ako ang may malaking kasalanan sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Ilang buwan nang nakatanim ang rosas sa hardin natin. Posibleng may mga alaala tayo na kinontrol at binura ni Stacy. Ngayong araw lang ulit naglinaw ang isipan ko tungkol sa kanya. Hindi ko na siya gusto nung unang kita ko pa lamang sa kanya. Pero hindi ko yun matandaan itong nagdaang mga buwan, Hana. Hana, paano kung pinagtaksilan na kita nang hindi ko alam? Paano kung may nangyari na sa amin nang hindi ko naaalala? Parang biglang nanghina si Rhea at napaupo sa silya. Nalalaki ang mga mata sa pangamba at sakit na sumakop sa buong katawan niya. Nakikita niyang parehong pangamba at sakit sa anyo ng asawa. Malinaw din ang takot at desperasyon nito. Inabot nito ang kamay niya at mahigpit na hinawakan. Sa sobrang pagkakatuon ng atensyon nila sa isa't isa, hindi nila napansin ang sasakyang huminto sa harapan ng bahay nila. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Han. Hindi kita ipagpapalit sa iba pero Han, hindi ko alam kung may nagawa akong makasisira sa pagsasama natin habang nasa ilalim ng impluwensya ng gayuma ni Stacy. Hindi pa naman natin alam kung may nangyari nga sa inyo ni Stacy, Han. Huwag muna nating isipin yon. Ang mahalaga ngayon ay nalabanan na natin ang kontrol niya sa isip at nararamdaman natin para sa kanya. At bukas pagdating ni Lolo Boy, mapapaalisan natin siya dito. Rhea! Vincent! Si Lolo Arnold na yon. Oo nga. Teka, Sasama ako. Bakit
Bakit biglang napasugod si Lolo dito? Lo, bakit hindi kayo nagpasabi na darating kayo? Sana nagpasundo na lang kayo sa akin. Hindi na ako nagsabi dahil biglaan lang din ang desisyon kong lumuwas ngayon dito. Tinawagan ako kaninang umaga ni Rhea at nabanggit niya ang tungkol sa aswang na nakita niya sa bintana ninyo. Opo, nasabi na nga rin namin kay Lolo Boy. Susunduin ko siya sa pier bukas. Lolo Arnold, hindi na ninyo kinakailangang lumuwas pa. Sana pala hindi ko na sinabi sa yung tungkol sa aswang na yon. Mabuti nga at nakita mo ang aswang sa pagkakataong ito, Apo. Mabuti rin at sinabi mo agad ang tungkol ron sa akin. Patawarin mo ako, Apo. Kasalanan ko ang lahat nito. Ikaw ang nagdurusa dahil sa pagkakabaling na gawa ko doon. Ho? Ano bang sinasabi niyo, Lolo? Ano yun? Oh, ang aswang. Tumingala sa langit si Rhea, Mang Arnold at Vincent. Napatili sa takot at gulat si Rhea nang makita ang parehong aswang na nakita niya sa bintana. Dalawang di payatang lapad ang pakpak nun. Kalahati lang ang katawan, mahaba ang buhok at matutulis ang mga ngipin. Nanilisik ang tingin nun sa lolo niya at lubhang nakakarinding tili. Sinusubukan ng lumipad palapit sa kanila pero may kung anong puwersang pumipigil rito. Hindi siya makalapit sa atin dahil sa holy water na isinaboy ko sa buong hardin at bahay. Han, si Aling Teta yan, hindi ba? Oo, siya nga yun, Han. Tetay! Sinabi ko na sa'yo, tigilan mo na ang pagpapahirap sa apo ko. Hindi pa ba sapat na ilang beses mo na siyang sinaktan nang magpanggap kang dalaga at akitin ang dalawang daon ng asawa niya? Lolo, anong sabi niya? Si Aling Teta ay naging kabit ni na Brian at Francis? Oo, Apo. May kakayahan siyang baguhin at pamatay ng sarili niya. Siya si Helen, siya rin si Perla. Ang mga babaeng naging kabit ng mga asawa mo. Siya rin ang babaeng kinalokohan ng ama mo doon. At malamang, kaya siya nandito ay dahil inaakit niya rin si Vincent. Ginawa niya ang lahat ng iyon para pasakitan ka. Ganti sa pangiiwan ko sa kanya noon ng pakasalan ko ang lola mo. Isa kang taksil na dapat parusahan, Arnold. Subalit mas nakakaaliw na makita kang nagdurusa. Dahil sa pagdurusa ng anak at ng apo mo. Patawarin mo ako, Tetay. Hindi ko sinasadyang mahulog ang loob ko kay Nympha. Hindi ko alam kung paano o kailan nangyari ang lahat. Basta ko na lang natagpuan ang sarili kong umiibig na sa kanya. Patawarin mo ako. Alam kong napakalaki ng naging kasalanan ko sa'yo. Hindi mo alam, Arnold. Kung alam mo, hindi mo iyong gagawin. Kung totoo ang pagmamahal mo sa akin, kahit anong pang pang-aakit ang gawin niya ay hindi kanya maaagaw sa akin. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin noon, Arnold. Ikakasal na sana tayo nang iwan mo ako para sa babaeng iyon. Buntis na si Nympha noon, Tetay. Kinailangan kong panagutan ang anak namin. Hindi ko ginustong saktan ka. Sana patawarin mo na ako. Hindi kita mapapatawad kahit kailan, Arnold. Walang kapatawaran ang ginawa mo. Pinanagutan mo ang anak mo sa kanya. Pero paano ang sanggol na dinadala ko noon? Hindi ko alam na buntis ka rin noon, Tetay. Walang nakakaalam kung saan ka nagpunta matapos mong umalis sa baryo natin. Kasal na kami ni Nympha nang malaman kong nanganak ka na sa anak natin. Kasalanan mo kung bakit umalis ako sa baryo natin. Naging tampulan ako ng chismis. At mas lalong umigting ang akusasyon nila sa akin na isa akong aswang. Kaya, pinagpalit mo ako sa iba. Minaliit at inalipusta nila ako. Hindi ko kayang buhayin ang anak natin kaya pinaampun ko siya. Dahil sa iyo at kay Nympha, hindi ko nakitang lumaki ang anak ko. Hanggang sa mamatay siya, ay hindi niya nalaman na ako ang tunay niyang ina. Dahil sa inyo ni Nympha, kaya nawasak ang buhay ko! Patawarin mo ako, Tetay. Patawarin mo ako. Nauunawaan ko ang damdamin mo. Pero sana, huwag mong ibunto na ang galit mo sa apo ko. Wala siyang kinalaman sa lahat ng nangyari sa atin doon.
Ninakaw ng lola niya ang lalaking pakakasalan ko. Inagaw ng lola niya ang buhay na dapat naging akin. Hindi ako nakaganti kay Nympha dahil sa pagkamatay niya pagkasilang sa anak niyo. Kaya sa anak mo at ngayon sa apo mo ako gumaganti. Patay na ang anak mo, pero buhay pa ang mga apo mo. Siya ang daranas ng lahat ng sakit at pagdurusan dinanas ko nang iwan mo ako noon. Tumakbo papasok ng bahay si Rhea para siya nagkaroon ng hindi pangkaraniwang lakas dahil sa mga nalaman. Ang aswang na yon ang naging kabit ng mga yumaong asawa niya. Ang aswang na yon ang sumira sa mga naging relasyon niya. Hindi siya nagkasala sa aswang, pero siya ang paulit-ulit na pinarurusahan nun. Ang lakas na dala ng naipong galit sa dibdib niya ang nagbigay sa kanya ng kakayanang buhatin ang sako ng asin at dalhin yun sa labas ng bahay. Gamit ang mangkok, sumalok siya ng asin at isinaboy sa aswang. Napaigik sa sakit ang aswang nang tama nito ng asin sa mukha at pakpak. Bumulusok ito pababa at bumagsak sa harapan niya. Naging tao itong muli. Ibinudbud niya ang asin palibot nito. Mas lalo itong napasigaw sa sakit nang mapaluhod sa asin. Nasusunog ang bawat bahagi ng katawan nito na nadidikit sa asin. Papatayin kitang babae ka! Para yan sa lahat ng sakit at luha ko nang agawin mo sa akin ang asawa ko. Galit ka sa lolo ko dahil ginawa niya yun sa'yo. Pero ako na walang kasalanan sa'yo ang sinisingil mo. Dapat nga ay magpasalamat ka sa akin, babae ka! Magpasalamat para sa pang-aagaw sa mga naging asawa ko. Ipinakita ko lang sa iyo na hindi dapat pagkatiwalaan ng mga lalaki. Lahat sila taksil at manloloko. Iginanti rin kita sa kanila. Patayin ko sila matapos kanilang iwan. Kung tutusin, dapat kang magpasalamat sa akin. Hindi ako magpapasalamat sa isang kabit. Wala ka na rin pinagkaiba sa sinasabi mong nag-agaw sa'yo. Kapareho ka na rin ng taong kinamumuhian mo. Mas masahol ka pa nga. Mas maraming buhay kang winasak dahil sa puot at paghihiganti mo. Han! Si Stacy! Ha? Maligno! Biglang lumitaw si Stacy sa gate. Ibang-ibang anyo ng babae mula sa normal na anyo nito. Matingkad na berde ang kulay ng balat nito at parang buhay na kusang gumagalaw ang mahabang buhok nito. Pulang-pula rin ang mga mata nito pero itim ang mga labi at mga kuko. Mukhang nahuli ka na nila, Tetay. Masyado ka kasing adilantada. Malapit ko na sanang maakit si Vincent pero dahil sa'yo, nasira ang mga plano ko. Ngayon maghahanap na naman ako ng bagong lalaki makapagbibigay sa akin ng anak. Pero sinasiyang ka. Tulungan mo ako, Stacy. Bakit ko naman gagawin yun? Ikaw ang tumulong sa akin noon para mabago ko ang anyo ko. Kaya mo rin pagalingin ang mga sugat ko ngayon. Tulungan mo ako. Kasabot ka ng aswang sa pagdurusa ko, Stacy! Rhea. Hindi mo ko kaaway. Kakampi mo ko. Kakampi ako ng bawat babaeng niloko ng mga lalaki. Tinulungan ko si Tetay noon dahil inapi siya at niloko ng lolo mo. Siya ang lumapit at nakipagkasundo sa akin. Ang dagdag na nagpapabago ng anyo, kapalit ng puso ng mga taksil na inakit niya. Ako maligno na nagpaparusa sa mga lalaking taksil at manloloko. Masarap ang lamang loob at puso nila. Kung naging tapat ang mga dating asawa mo sa iyo, hindi nila daranasin ang sinapit nila mula sa kamay namin ni Tetay. Binilog at pinaikot mo rin ang isip at emosyon namin ni Vincent dahil sa mga bulaklak na binigay mo. Inaakit mong asawa ko. Hindi kita kakampi. Isa ka ring salot sa mga babae. Bakit galit ka sa akin? Dapat ka matuwa ka dahil ngayon, sigurado ka nang mahal ka talaga ng pangatlong asawa mo. Sa kabila ng panggagayuma ko sa kanya, hindi siya nahulog sa patibong ko. Hindi niya pinantulan ng mga pangaakit ko. Gustong-gusto ko siya. Siya ang perpektong lalaki para maging ama ng anak ko. Pero sa kabila ng pagkontrol ko sa isip niya, mas nananaig pa rin ang pagmamahal niya sa'yo. Lagi siyang tumatakas at lumalayo sa tuwing aakitin ko siya. Dahil hindi siya sa'yo, wala kang karapatang akitin siya. Hindi ko naman siya aagawin. Hindi ko pwedeng agawin ang isang lalaking tapat at ayaw magpaagaw. Hihiramin ko lang siya. Kung papayag ka, tsaka kung papayag din siya. Alam ko na.
Gusto mo na rin magkaanak, hindi ba? Pwede kitang bigyan ng espesyal na halaman na makakatulong para magkaanak na kayong dalawa. Pero syempre, may kabalit yun. Hindi ko kailangan ng kahit anong tulong mula sa'yo. Tusok ka! Tingnan mo ang ginawa mo kay Aling Tetay. Natitiyak kong pinaikot at minanipula mo lang ang isip at damdamin niya. Kaya siya naging ganyan kabengatiba. Para kang linta na sinisip-sip ang trahedyang dinaranas ng iba para sa sariling kasiyahan mo. Syempre! Yun ang natural na katangian ng isang tulad kong maligno. Nakatuon kay Rhea ang buong pansin ni Stacy. Hindi nito nakita ang dahan-dahang paglapit ni Vincent dito. Bigla na lang itong napahiyaw sa sakit ng sabuyan ni Vincent ng asin. Sinundan pa yun ni Vincent ang pagbuhos dito ng langis na may pawang at luya. Mabilis na natunaw ang maligno hanggang sa tanging ang berdeng likido na lang ang natira rito sa semento. Bumali si Vincent kay Aling Tetay at akmang bubuhusan din ito ng langis. Pinigilan ito ni Mang Arnold. Lolo, kailangan nating tapusin ang aswang na yan. Sobra-sobra ng pasakit na dala niya sa pamilya natin. Alam ko, Apo. Pero hayaan mo muna akong makausap siya sa ulang sandali. Hindi na siya makakatakas pa mula sa loob ng asin na yan. Sige ho, pero hindi namin kayo iiwang mag-isa dito. Anong tinitingin-tingin mo dyan, Arnold? Umaasa ka bang hihingi ako ng tawad sa'yo? Wala akong kailangang ihingi ng tawad sa'yo, Taksil! Sa akin ay wala ka, Tetay. Pero sa anak ko na ilang taon mong sinaktan dahil sa pag-aagaw sa asawa niya at sa apo ko na ganoon din ang ginawa mo, marami kang dapat ihingi ng tawad. Minahal kita noon, Tetay. Hindi ko lubos maisip na ganito ang naging kapalaran mo. Inayaan mong lamunin ka ng puot mo. Sa halip na magkaroon ka ng simpatsya sa kapwa mo babae, mas ginusto mo pang iparana sa kanila ang sakit na dinanas mo. Patayin mo na ako kung papatayin mo ako, Arnold! Huwag ka nang magdrama dyan! Patawarin mo ako, Tetay. Patawarin mo ang taksil na ito. Kung kaya kong baguhin ang kapalaran nating dalawa, hindi ko gagawin ang ginawa ko doon sa'yo. Hindi ko binahal si Nympha tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Naging marupok ako. At sa karupukang iyon, lahat tayo nagdusa. Patawarin mo ako, mahal ko. Sinira mo ang pangako mo, Arnold! Sinaktan mo ako! Tinalikuran ko ang angkan ko! Kinalimutan ko ang pagiging aswang para sa'yo! Kinaya kong inakwil ng buong angkan ko dahil naniwala ako sa sumpa mo! Pero anong ginawa mo? Nagpaakit ka sa ibang babae! Patawarin mo ako, mahal ko. Patawarin mo ako. Pinapatawad na kita, Arnold. Rhea, patawarin mo rin ako. Patawad at dinamay kita sa paghihiganti ko. Patawad sa paulit-ulit kong pananakit sa'yo. Hindi makasagot si Rhea sa laki ng bikig sa lalamunan niya habang nakatunghay sa lumuluhang aswang. Subalit marahang tumango siya bilang tugon sa paghingi nito ng tawad. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aling Tetay. Sa loob ng isang segundo, para nakita ni Rhea ang magandang dilag na misang minahal ng lolo niya. Sa sumunod na sandali, napaigig sa sakit ang aswang. Nagtama ang gulat nilang mga tingin. Sabay pa silang yumuko at nakita ang matulis na balisong na tumarak sa puso nito at kamay ni Mang Arnold ang may hawak ng kabilang dulo noon. Luhaan ang mga pisngi sinalo ni Mang Arnold ang bumagsak na katawan ng dating kasintahan. Magpahinga ka na, mahal ko. Ako ang dahilan kaya siya naging ganito. Nagmula man siya sa lahi ng mga aswang. Hindi siya nadanakit ng tao doon. Itinakwil siya ng angkan niya nang umibig siya sa akin. Dinala ko siya sa baryo namin.
Pinangakuan ko siyang pagkakasalan sa sandaling makapag-ipon na ako para sa bubuoy naming pamilya. Pero nagdahil sa isang gabi ng pagkakabali, winasa ko ang buhay naming dalawa. Naganak namin ni Nympha. Lolo, kailangan pa rin natin buhusan ng langis at sunugin ang katawan niya para matiyak na hindi na siya babangon pa muli. Pumasok na ako kayo sa loob ng bahay. Ako na ang bahala rito. Rhea, alalayan mo si Lolo sa loob. Oo. Lolo, halika na ho. Han, nawala ang berdeng likido. Mag-iingat kayo. Baka buhay pa si... Biglang may makapal na baging na sumakal sa leeg ni Vincent. Sinundan yun ng matinis na halakhak ni Stacy. Muling lumitaw ang babae sa mismong lugar kung saan nakatanim ang lantang rosas. Sugatan ang mga braso at mukha nito, pero sa halip na pula, berde ang dugong lumalabas mula roon. Oh, Vincent! Hindi ako isang mababang uri ng nilalang tulad ng aswang na yan. At walang lalaking makakapatay sa akin. Pagsisisihin mong ginawa mong pananakit sa akin, Vincent. Isasama kita sa mundo ko. At gagawin kitang alipin ko. Tapos na ang pagiging mabait ko sa iyo. Ginamit mo ko. Stacy! Pakawalan mo ang asawa ko! Pakakawalan ko na sana kayong dalawa. At hahayaang mabuhay. Pero hindi na ngayon. Buburahin ko lahat ng alaala ni Vincent sa isip at puso mo. Habang buhay ko siya magiging alipin. Anong gusto mong kapalit, Stacy? Ibibigay ko kahit anong gusto mo. Huwag mo lang parusahan ang asawa ko. Ginawa niya yun dahil ipinagtanggol niya lang ako. Sabi mo kakampi ka ng lahat ng babae, hindi ba? Kung kukunin mo ang asawa ko ng lapag sa kalooban niya, hindi yun patas. Dahil hindi naman siya taksil. Mga taksil lang ang kinakain mo, hindi ba? Hindi! Huwag, Han! Huwag ka makipagkasundo sa malignong to! Huwag ka... Huwag kang maingay dyan. Lagong usap ka ng mga babae. Hindi pwedeng makasaling lalaki dito. Nasaan na nga ba tayo, Rhea? Pakawalan mo si Vincent. Wala siyang kasalanan sa'yo. Mali. Sinabuyan niya ako ng asin at langis. Kung hindi lang ako busog doon sa huling taksil na kinain ko, malamang tuluyan na ako ng hina dahil sa ginawa niya. Pero tama ka. Ginawa niya yun para sa'yo. Sige, hindi ko na kukunin si Vincent sa'yo ngayon. Iiwan ko kayo mag-asawa. Hayaan mo kaming mamuhay ng tahimik at hindi ka na magpapakita pang muli sa amin. Okay, sige. Pero anong kapalit? Hindi naman pwedeng walang kabayaran ng paglaya niyo sa akin, hindi ba? Nakakatuwa kayong kalaro. Naaaliw ako sa inyo. Malulungkot ako kapag lumayo ako sa inyo. Ako ang kapalit, Stacy. Palayain mo ang apo ko at ang asawa niya. Sila ay inosente sa latang ito. Ako ang punot dulo ng lahat. Ako ang dapat magbayad nito. Ang kapalit ay ang orihinal na taksil at pinakapunong dahilan ng lahat ng trahedyang to. Siguro nga patas yun. Sige, pumapayag na ako. Hinagis ng baging si Vincent sa direksyon na kinatatayuan ni Rhea. Saka dinagit ng parehong makapal na baging na yon si Mang Arnold. Mistulang higanting sawa ang baging na pumulupot sa buong katawan ni Mang Arnold. Tanging ulo lang nito ang natirang walang balot ng baging. Hindi nagtangkang manlaban o pumiglas man lang ang matanda. Malungkot na nagpaalam lang ito kay Rhea gamit ang luha ang mga mata. Sa isang iglap, biglang bumuka ang lupa at nilamon si Stacy, Mang Arnold at pati na ang pangkay ni Aling Tetay. Walang naiwang bakas na may malalim na hukay na lumitaw at naglaw sa gitna ng hardin. Bumalik lang ang lahat sa normal na itsura yun. Malakas na napahiyaw at pumalaw ng iyak si Rhea. Mahigpit na niyakap naman siya ni Vincent. Binuhat siya nito papasok sa bahay nila. Kinandado agad ni Vincent ang mga pinto at bintana at saka nito binuhusan ng asin ang palibot ng kama nila matapos nilang mahiga roon. Hinayaan lang muna nitong umiyak siya para sa lolo niya. Maya-maya, naghihikmi na lamang ang mga hagulhol niya. I'm sorry, Han. I'm sorry. Bukas pagdating ng Lolo Boy, tatanungin natin siya kung may paraan pa para mailigtas natin si Lolo Arnold. Salamat, Han. Babalik pa ba si Stacy para guluhin tayo? Hindi na. Sa tingin ko,
Ang lolo mo ang talagang punteriya niya nung bumalik siya. Pero para makatiyak na hindi niya na tayo babalikan dito, mas mabuting lumipat na lang tayo. Oo, hindi ko rin gusto pang tumira sa bahay na to. Lagi ko lang iisipin na baka biglang sumulpot na naman si Stacy. Lagi ko lang din maaalala si Aling Tetay. Salamat, Han. Niligtas mo ako. Sa'yo ako dapat magpasalamat. Ikaw ang nagsabi ng asin kay Aling Tetay, Han. Pareho nating iniligtas ang isa't isa. Salamat din pala hindi ka nagpaakit kay Stacy. Nakahinga na ako ng maluwag ngayon. Alam na natin sa kabila ng pagkontrol niya sa akin. Hindi kita pinagtaksilan. I love you, Han. I love you too, Han. Lumipat ng ibang bahay si Rhea at Vincent ilang linggo matapos ang lahat ng nangyari. Ni bakas ng lolo niya ay hindi na nila muli pang nakita. Gayunpaman, inireport pa rin nila sa mga pulis ang pagkawala ni Mang Arnold. Hindi nila alam kung buhay pa ba sa mundo ni Stacy ang matanda o pinatay na ito. Dahil sa nangyari, mas pinili ni Rhea at Vincent na sa condo building tumira. Bakit dito ninyo piniling lumipat? Akala ko ba ay mas gusto mo na may malawak na hardin sa harapan ng bahay mo? Nasa 15th floor pa kayo. Ang taas-taas dito ah. Gusto ko lang kasi makasiguro na hindi na biglang susulpot mula sa lupa si Stacy. Isa siyang maligno, sabi ni Lolo Boy. Mahinang kapangyarihan nila sa gitna ng mga buildings na maraming bakal at semento. Mas marami daw sa mga kauri niya ay sa mga gubat o bukid nakatira. Hindi na nila kami masusundan dito, gustuhin man niya. Grabe! Hindi pa rin ako makapaniwala sa tunay na katauhan niya. Ibig sabihin, pati pala si Aling Rita at yung Raul ay kinontrol lang niya ang isip? Nakakatakot ang lakas ng kapangyarihan niya. Kung ako sa inyo ni Vincent, iiwas na akong magpunta sa mga lugar na mapuno o malapit sa kalikasan. Anong malay natin? At baka nag-aabang lang siya sa inyo doon. Yun nga mismong sinabi kong kinatatakutan ko. Pero sabi ni Lolo Boy, imposibleng bumalik pa si Stacy. Dahil tapos ng paka niya sa pamilya ko, ngayong patay na si Aling Tetay. Si Aling Tetay naman daw kasi ang nakipagkasundo kay Stacy noon. Buti na nga lang daw at simple lang ang kasunduan namin. Si Lolo Arnold ang naging kapalit ni Vincent. Pero sa susunod daw, mas mabuting huwag kong kausapin ng isang maligno. Kahit ano pang sabihin o gawin ito. Hindi raw kasi sila nakakakilos ng walang direktang pahintulot mula sa tao. Kaya hindi niya makontrol ang katawan ni Vincent na magtaksil sa'yo. Kaya niya lang akitin at palabuin ang memories ni Vincent tungkol sa'yo, pero hanggat hindi siya kusang pinipili ni Vincent, hindi siya magtatagumpay sa masamang balak niya. Oo. Kaya nga mas lalo kong minahal ang asawa ko. Isipin mo, sa kabila ng lahat ng pang-aakit na ginawa ni Stacy, mas nanaig pa rin kay Vincent ang pagmamahal niya sa akin. Yun ang nagbigay sa kanya ng lakas na labanan ng kontrol ni Stacy sa isip niya. Ay, ang haba ng hair mo! Itali mo at baka matapakan ko. Sandali, kukuha lang ako ng panali. Pero sa totoo lang, parang nakakaawa rin si Aling Titay Biruin mo, nilamon siya ng galit at paghihiganti niya hanggang sa mas maging masahol pa siya doon sa taong unang nanakit sa kanya. Oo nga, naisip ko nga eh. Paano kung ganun din ang ginawa ko nung lokohin ako ni na Brian at Francis? Paano kung mas pinili kong maging bitter at pairalin ang galit ko sa mga lalaki? Mula sa living room ay lumabas sina Vincent at Wilson sa balcony kung saan naroon sina Rhea at Digna. Agad lumapit ang mga lalaki sa kanya-kanyang asawa. Oh, anong pinag-uusapan niyo? Naisip ko lang kung ano kaya nangyari sakaling ginaya ko si Aling Tetay matapos akong lokohin ni na Brian at Francis. Paano kung mas nanaig ang galit ko sa mga lalaki at hindi na muling nagtiwala sa iba? Naging aswang din kaya ako? Imposible yun, Nan. Kilala kita. Masyadong malambot ang puso mo. Hindi mo kakayanin ang ginawa ni Aling Tetay. Pero ako, hindi ganon kalambot ang puso ko, Wilson. Kaya wag na wag mong susubukang magkaroon ng kabit dahil kapag niloko mo ako, gagawin kong sisig at bupis ang lamang loob at puso mo. Nagtawanan silang apat. Pagkalipas ng 2 taon ay nagkaanak na sina Rhea at Vincent Miss Amy. Isang napaka-cute na baby girl at pinangalanan nila ito ng Faith. Minsan sabi sa akin ni Rhea, naaalala pa rin daw niya ang mga nangyari sa kanila ng gabing yon. May lungkot
pero wala na raw ang galit. May pighati, pero may kakambal na pagpapatawad. Sadyang mabait ang kaibigan kong yon, Miss Amy. Sa kabila ng ginawa sa kanya ni Aling Tetay, pinatawad niya ito at hanggang ngayon nga ay ipinagdarasal pa rin niya ito. Sana raw, kung may pangalawang buhay pa, magkaroon si Aling Tetay ng kapayapaan at kakayaang magpatawad at magtiwala ulit tulad ng ginawa niya. Dito na nagtatapos ang kwento ni Nerea, Miss Amy. Salamat sa pakikinig. Muli, ako si Ding, kaibigan ni Rhea. Sa napakinggan nating kwento ngayon, hindi naging mabuti ang bunga ng paghahangad ni Aling Tetay na gumanti. Hinayaan niyang kontrolin ang nangyari sa nakaraan ang buong buhay niya. Mas pinili niya magibabaw ang galit at puot kaysa pagpapatawad at pagkalimot. Mga giliw namin tagapakinig, sa palagay ba ninyo mag-iiba ang kapalaran niya sakaling pinili niyang mag-move on na lang? Kung kayo bang nasa lugar niya at may pagkakataon kayo para gantihan ang taong nanakit sa inyo, gaganti ba kayo o hindi? I-comment nyo down below ang mga sagot nyo, ha? Thank you sa pakikinig, dear listeners. Maraming salamat din sa patuloy niyong pakikinig, ha? Sa iba pa nating YouTube channels na Kwentong Takip Silim, Sityo Bangungot, Aswang Radio, Aswang Confessions, Aswang Diaries at Sityo Pangil. Hanggang sa susunod nating kwento, ito ang inyong lingkod, Miss Amy. Shout out nga po pala sa ating mga giliw na taga-subaybay, kay Irish Jane Hurban. Sabi niya, bilang bayad sa mga magagandang kwento niyo dito, no skip ads po ako kahit matagalan pa akong matapos. Love ko po kasi kayong lahat mga VA. Thank you so much po, Ma'am Irish Jane. At shoutout din po kay Jetro, Raihana, Marites Tayamora ng Canada. Naku ma'am, maraming salamat po. Rosana P. Garcia, more power to your program, Miss Amy. Ang ganda ng mga story niyo. Welen Rizardo, Eunice 1080, Martinez Rose, sabi niya po, thank you so much po sa walang sawang pagtangkilik ng amin pong program. Sabi naman ni Jasmine Tripoli sa isang comment niya, dapat lang si Mia ang pinili niya and aswang si Jenny mukhang matanda. And Grace Patindol, Jinky Tamba, ganda ng kwento, nakakakilig, lagi nag-aabang sa new upload ang sabi niya. Thank you so much po. And shoutout din po kay Visa Natsumi, Corazon Mingay, Mary Grace Malonzo, Jay Landagan, Rian Rhea Sanchez. Thank you so much po. God bless!